Gaano po kahalaga ang bintana? Palagi ko mahalaga. Dahil kung wala pong bintana isang tahanan, hindi natin makikita ang laman, ang loob, at yung mga nasa loob din naman, hindi niya makikita kung ano yung nasa labas. Bintana po ay nakapagbibigay kasiyahan sa atin, comfort, upang makita natin ang mga katotohanan. Kaya ang bintana po ay may malaking kahulugan sa atin. Kung kayo po tumingin sa isang bahay at gusto nyo malaman ang loob, kailangan natin bintana. Kung kailangan po nating tumingin din sa labas, kailangan din natin ng bintana. At ang puso natin, mga kapatid, nangangailangan din ng bintana upang makita ang nasa loob at makakita sa labas yung mga nasa loob. Pinagpapala ng Diyos ang mga may bintana ng kanilang mga puso. Ibig sabihin, ang bintana po ng puso ay ang kalinisan, purity of heart. Yung pong kalinisan. Purity of heart o kalinisan, kadalisayan ng puso ay napakalaga at kinakailangan upang makita ang kalawakan at ang kawalang hanggan ng Diyos na iginuguhit sa bawat pahina, sa bawat hibla ng banal na kasulatan. At upang makita natin ang kahalagahan ng kalinisan ng puso o bintana ng puso, basahin natin ang ating banal na kasulatan, Matthew chapter 5. Simulan natin sa pagbasa sa verse 3 at hanggang verse 8. Ganito po ang sinasabi. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong mga salita na nagpapahayag ng katotohanan na maaari naming makita ang Diyos. Hindi po sa physical, literal na pagkakakita, kundi mula po sa isang malinis na puso, isang dalisay na puso. Salamat po sapagkat kayo ang bibigay sa amin ng kaalaman, kaunawaan ng inyong mga salita. At hiling namin, turuan niyo kami. Turuan niyo po kami kung paano po maging malinis ang aming puso sa kabila ng aming pong pagka-imperfecto, napakaraming kamalian at nagagawang kasalanan. Salita ninyo, Panginoon, ang makapagtuturo sa amin upang kami magkaroon ng pusong malinis. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito pong talata natin ay napapaloob sa tinatawag na sermon sa bundok. Pagkatapos ng Panginoon ay magsalita sa mga tao, nagturo siya, dinala niya
ang lahat ng mga sumusunod sa kanya, particularly ang mga alagad niya, sa isang bundok. At doon siya nagbigay ng kanyang pinakadakilang sermon. At ito ay napapaloob chapter 5, chapter 6, chapter 7, ang sermon na ito. At kailangan dito ang matamang pagpansin at pakikinig upang maliwanagan natin ang lahat ng itinuturo ng Panginoon. Dito po ipinapahayag ng Panginoon kung ano po ang ugali, buhay, katangian ng mga taong nasa kaharian ng Diyos. Kumpara sa mga hipokritong mga tao sa kapaligiran, na sila man ay sumusunod din at matatawag tagasunod din ng ating Panginoon, pero sila po ay mga matutuwid sa kanilang sarili. Kaya mapapansin natin sa pagtuturo ng Panginoon, ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa verse 20, na kailangan ng inyong pagkamatuwid o ang inyong katwiran humigit pa sa katwiran ng mga Pariseo at mga eskriba. Wala pong hihigit sa pagiging matuwid na tao sa kasalukuyang ito, kundi ang mga religious people tulad ng Fariseo at eskriba. Kaya tinawag ng Fariseo, ibig sabihin, the separated one, talagang hiwalay sila at ang kanilang buhay ay inihiwalay sa mga makasalanan. At kailangan nila itong higitan. At ang sabi ng Panginoon sa pasimula ng pagbasa niya, pagsalita niya sa Sermon ng Bundok, ang sabi niya, mapapalad. Hindi sinabing mapapalad yung mga matutuwid na tao, kundi mapapalad yung mga taong sumusunod sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya sa kabila ng kanilang kapintasan, sa kanilang kahinaan, ay mapapalad. At inisa-isa ng Panginoon ang pagiging mapalad sa mga katangian ng mga taong nasa kaharian ng Panginoon. At bandang huli, sa verse 8, sapagkat sila'y may malilinis na puso. At ang may malilinis na puso, sila yung mapalad na makikita nila ang Diyos. Natignan natin sa talatang ito, ang sinabi ng Panginoon ng kanilang pagiging mapalad dahil sa kanilang pagkakaroon ng malinis na puso. Tignan natin sa dalawang bahagi. Una, ang mga taong mapapalad, may mata ang kanilang puso. Ikalawa, may mata para sa Diyos. Mata ng puso at mata para sa Diyos. Tignan natin una sa verse 8, ganito ang sabi, mapapalad ang mga may malinis na puso, andyan pangako, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano po ibig sabihin ng malinis na puso? Ang ibig pong sabihin ng malinis na puso, sincero, tapat, loyal, matapat siya sa lahat ng bagay. At makikitaan natin sa banal na kasulatan kung sino po yung taong yung tinutukoy na maaari ding ating matamo na siya po ay may malinis na puso. Ito yung taong ang hangad niya ay ang Diyos, anuman ang kanyang ginagawa. At alam natin at kilala natin kung sino ito, si Haring David. Si Haring David ang may pinakasinsirong puso na makikita natin sa buong kasulatan sapagkat siya lamang ang itinataas ng Panginoon, the man who seek after God's own heart. Ibig sabihin, sincero siya. Basahin lang natin 1 Samuel chapter 13 verse 14. Ganito po ang pagkakasabi. Maraming pinili ang Diyos, maraming ginagamit ang Diyos ng mga tao, mga matuwid,
ayon sa kanilang kapanahunan, pero ito lang, isang lalaki. Na simula sa kanyang pagkabata, ay nakita, namasdan ng Diyos ang puso ng taong ito. Ang sabi po sa Samuel chapter 13:14, ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian, tumutukoy kay Saul, sapagkat si Saul marumi ang puso. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan, sapagat hindi mo tinutupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Remember, itong si Saul ay inagrihan o kinonfirm ng Panginoon ang pinili ng mga tao na maging pinuno nila. Pinakamatangkad sa lahat ng tao sa bayang Israel. Siya yung may tangkad na isang pie. Kaya kitang-kita siya, naiiba, unique. At sinang-ayunan ng Panginoon ang katangian ni Saul. Pero sa bandang huli, ang sabi ng Panginoon, nakakita ako ng isang taong papalit sa iyo na walang ibang hangad kundi ang puso ko. At ito ay si David. At si David, mga kapatid, sa simula nung siya po ay maliit pa lamang, bata pa lamang, may mga kapatid siyang marami, at siyang napag-utusan na tagapangalaga ng kawan na tupa ng kanyang amang si Jesse. Pero kung mapapansin natin, si David po, walang hangad kundi ang Diyos sa kanyang puso. Sa kanyang kabataan, siya'y naturuang maigi ng kanyang magulang. Kaya sa kanyang pagtatrabaho, bagamat mabigat yung kanyang trabaho, mabaho yung kanyang trabaho, wala tayong marinig na si David ay nagreklamo laban sa kanyang ama, nagreklamo laban sa kanyang ina, nagreklamo laban sa kanyang mga kapatid, kundi siya po ay naglilingkod na natutuwa at dalang alpa at nagtutugtog sa Diyos sapagkat ang hangad niya ay ang puso ng Diyos. At ito'y pinatunayan mismo ng Panginoon. Approved by God. Dahil nung pumilian na si Prophet Samuel sa mga kapatid ni David kung sino ang magiging hari, si Samuel po sa kanyang isipan ay nakatingin sa katayuan, sa postura ng mga kapatid ni David. Hindi sumagi sa kanyang isipan na si David ang bunso ang mapipili ng Diyos. Kundi tinignan niya yung mga kapatid David, mga maskulado, mga gwapo, talagang mga lalaking pangdigma. Pero ang sabi ng Diyos, kay Samuel, 1 Samuel chapter 16, verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Ibig sabihin, hindi ko siya pinili. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya ang pagiging malinis na puso, pagiging pagkaroon ng purity of heart ay sang-ayon lamang sa Diyos at hindi sa tao. Sapagkat sa tao, ang kanilang batayan ng kanilang pagtingin ng isang panloob na pagkatao ay ang kanilang panlabas na anyo at ugali. Ang tao maaring pwedeng magpakumbaba. Ang tao pwedeng maging masayahin. Ang tao pwedeng maging isang banal sa itsura. Kaya minsan tayo nagkakamali ng paghusga. Minsan naman tinuturing nating masama ang taong ito dahil sa kanyang itsura. Kaya bigo tayo na humatol sa ating kapwa. Never judge. Utos ng Panginoon, huwag kayong humatol upang huwag rin kayong hatulan. Sapagat ang tao ay tumitingin sa panlabas, hindi po sa puso. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, puso ang pinakamasama, pinakamakasalanan, pinakamapagkunwari. Pwedeng dayain ang tao
mismong sarili niya sa pamagitan ng kanyang puso. Kaya minsan, huwag nating sabihin, ay, ang taong yan talagang malinis ang puso kasi bait-bait. Hindi po. Nagkakamali tayo. Dahil sinabi din yung banal na kasulatan kung anong nilalaman talaga ng puso natin, mandaraya. Pwedeng dayain ang kanyang sarili. Mababasa lamang natin ang puso ng tao kung ano yung nagagawa niya sa labas. Mark chapter 7 verse 21, ganito ang sabi, kung paano natin dapat tignan ang tao sa kanyang panlabas na anyo, pero hindi natin dapat siyang husgahan. Ganito ang sabi, Mark 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nasa loob, nagmumula, siyang nagpaparumi sa tao. Kahit sabihin natin very religious ang taong ito, hindi pero natin siyang husgahan na talagang tapat yung taong yun. Hindi siya pwedeng maging sincero sapagkat iba yung kinikilos at iniisip ng kanyang puso. Kaya hindi dapat tayong humusga sa ating kapwa sa panlabas na anyo lamang. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Hindi sa ating nagagawa. Hindi sa ating maraming ginagawa. Hindi sa ating pagiging successful sa ating mga ginagawa. Kaya ka naging success dahil banal ka, hindi doon tumitingin ng Panginoon. Kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso at ang Diyos nag-aaproba kung anong tao tayo. So, kung ang Diyos po ang tumitingin sa kalinisan ng puso, mga kapatid, purity of heart, lahat po bagsak. Kasi maging ang pinakabanal, pinaka-righteous, Ecclesiastes chapter 7 verse 20, na maging ang pinakamatuwid na tao ay nagkakasala. So ano ibig sabihin ng mata ng puso, purity of heart? Sinabi ko kanina, sinseridad. Sincerity. Sincere. Hindi ibig sabihin walang kasalanan o hindi nagkakasala, kundi sincero sa kanyang pakikitungo sa lahat ng bagay. Masama man ang nangyayari sa kanya, masama man ang kapaligiran niya, maganda man ang kanyang buhay, pero sincero pa rin siya sa kagandahan ng kanyang buhay, sa pagharap niya sa kasamaan ng kanyang buhay. Sincero siya sa lahat ng pakikitungo. Unang-una sa Diyos. Unang-una sa Diyos. Paano mo sabing sincero ka sa Diyos, gayong nagkakasala ka? Paulit-ulit pa nga eh. Paulit-ulit pa nga eh. Kailangan ba nating hatulan ng isang tao, isang Kristiyano, kapatid mo, na laging nagkakasala, hatulan natin? Remember this. Gaya ng pagtuturo namin sa membership class. Once naligtas ka, automatically, idinagdag ka ng Panginoon sa kanyang katawan, hindi nakikita, which means the universal church. It's final. You are saved. But, yung mga na-save dito sa universal church, kailangan silang magpasakop sa local church para sila'y palaguin. Sapagkat hindi pa sila perpekto. Sa langit, perpekto na sila. Pero sa lupa, kailangan nila ang pagsaway, pag-rebuke, salita ng Diyos. Kailangan ikaw ay ayusin, kailangan i-disiplina. Sapagkat hindi pa tayo malago, nagkakasala pa rin tayo. Ngayon, kung dyan ibabatay ang purity of heart, wala pong papasa. But, purity means sincere. Sincero sa kanyang pakikitungo, una sa Diyos. Wala siyang idolatry. Wala siyang katimbang sa kanyang puso o kahati sa kanyang
puso. Isa ang kanyang sinisinta, isa ang iniibig niya. Kaya nga sabi nga sa Mark chapter 12 verse 30, love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, be sincere to God. Always number one ang Panginoon. Walang kahati sa puso natin. Why? Matthew chapter 6 verse 24. Ganito po ang pagkakasabi. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o maging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Meaning to say, sincerity man means nakafocus lang ang pagmamahal natin sa Diyos. Tulad ni David. Wala siyang ibang minamahal kahit nung siya ay isang pastol, hamak ng pastol lamang, hanggang sa pagpatay niya sa mga leon, sa mga tigre, sa mga oso, hanggang sa pagpatay niya kay Goliath. Bakit nagagawa? Dahil ang Diyos ang tumutulong sa kanya because David is sincere. Wala siyang kaagaw sa kanyang puso. Sa atin, marami tayong kaagaw. Hindi natin naibibigay ang totoo nating pag-ibig sa Diyos. Ibig mong sabihin, hindi ka rin sincere. You are sincere sapagkat nilikha ka ng Diyos sa bagong kapanganakan sa ganong katangian. But we have to grow. Kailangan ba natin lumago? Kailangan nating masaway? Kailangan nating turuan tayo, palaguin tayo sa ating kaalaman, pagkakilala natin sa Diyos. Kailangan nating maging sincero sa ating Panginoon. Paano natin gagawin yon? How can we do that? Walang Panginoon nagbigay po ng hint sa atin. If we really love Him, obey His command. John 14:21, lagi natin binabasa ito. Paano natin maiibig ang Panginoon? Practice natin ito. Sapagkat marami tayong kaagaw sa ating mga puso. Ang hangad ng Panginoon ay pure of heart, sincerity sa Kanya. Ang sabi po sa John 14:21, siyang mayroon ng aking mga salita ay mga utos at tinutupad ang mga iyon. Madadaig natin ang anumang idolatry sa buhay natin. If we have His word, His command, and do them, iyon ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ganun nangyari kay David . Hinayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pagbuka ni David sa bibig ng leon na sumasakmal sa kanyang tupa. Sa kanyang pagpatay sa mga oso at kanyang pagpatay sa pamagitan lamang ng tirador kay Goliath, ipinahayag ng Diyos ang kanya sarili sa kanya. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. We can do all things through Christ. Nagagawa natin habang nagiging sincero tayo sa Kanya. Bagamat utos ng Diyos to be holy and to be perfect, hindi ibig sabihin sa ating pagsagawa ng kabanalan, matatamo natin ang pabor ng Diyos. Nag-uutos ang Panginoon sa Kanyang mga tao na be perfect, be holy, because you are already perfect and holy. Hindi kulang yung kamatayang ginawa ni Kristo sa iyo. 2 Peter chapter 1 verse 3, ibinigay na ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin sa buhay Kristiyano upang ating matakasan ang kabulukan ng mundo. All we have to do is to learn, practice
Isabuhay natin ang ating mga napapakinggan. Diyan natin napapakita ang ating sinseridad. Hindi ibig sabihin hindi tayo nagkakasala. Hindi ibig sabihin hindi tayo nagkakasala. But we love God. Dahil inuubay natin ang kanyang utos. Now, ang utos ng Panginoon, hindi lamang to love God, but to love our neighbor also. Hindi natin magagawang ibigin ng ating kapwa hanggat wala tayong sinseridad na pag-ibig sa Diyos. Kaya, ang pagiging malinis ang puso, focus sa God at nakafocus sa ating kapwa. Ang may malinis na puso, lagi mga kapatid, yung mga taong sabihin, may mata siya sa Diyos. Makikita niya ang Diyos. Again, sa ating text, Matthew 5:8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat, napakalaking sapagkat o reason, makikita nila ang Diyos. Natural nating mata, hindi pwede makakita sa Diyos yan. Kahit yung ating literal na tenga, ito yung madalas kasi marinig ko sa mga Kristiyano ito eh. Hindi po makakarinig ng tinig ng Diyos. Sasabihin kasi iba, nakita ko ang Diyos kagabi. Nagsalita sa akin, tinig kong, sinabi ng Panginoon sa akin, mapalad ka dahil may malinis kang puso. Huwag natin gamitin yung ganun. Kailanman hindi makikita ng ating literal eyes, hindi natin marinig sa ating literal ear ang tinig ng Diyos, kundi marinig natin at makikita sa kanyang salita, sa banal na kasulatan. Kaya huwag mong sabihin na, dito sa verse na ito, may sinabi ang Panginoon sa akin dito eh, 3 eh. Walang sinabi ang Panginoon. Kundi sabihin mo, sa talatang ito, naunawaan ko ang kalooban ng Panginoon dito sa 3. Kasi pagka ganun ang ginagawa mo, mas magaling ka sa iba. Kalahin mo, nakikita mong Diyos. Narinig mo ang Diyos. Paano naman yung hindi nakarinig? Tulad ng nanay ko, awang-awa ko sa nanay ko. Kasi lahat kami nag-speaking in tongues. Ang nanay ko nakatingin lang. Dong, ligtas ba ako, Dong? Bakit ma? Di man ako nakapag-speaking in tongues. Sabi ko yung ama, yung Bisaya mong salita, baliktarin mo lang, mayroon ka ng speaking in tongues. Dahil ako, yung speaking in tongues ko, yung salitang Arabo, binabaliktad ko. So, sa akin sarili, kalukuhan talaga yung ginagawa ko yun. Pero, dinadaya ko mga kapatiran. Hindi natin makikita literally ang Diyos. Hindi natin marinig literally ang Diyos. Pero marinig natin napakalakas sa ating puso kapag binabasa natin ang salita. Meaning, mga tao wala pong spiritual eyes. Sapagkat ang mga taong wala pang pananampalataya, they are dead. But the people who are saved, nakikita nila ang Diyos hindi sa physical but by faith. Yun yung ating spiritual eyes. Sa mga unbeliever, nang sabi, narinig ko ang Diyos, naglalakad sa taas. Nung naliligo ako, nagsalita ang Panginoon sa akin, magsabon ka. Well, kaya ito ang nangyari. Ito sinabi ni Paul sa Corinthians, doon sa mga taong wala pang tamang relasyon sa Panginoon. 1 Corinthians 2:14, ganito ang pagkakasabi ni Pablo. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu o hindi pa siya Kristiyano, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. Kaya gumagawa siya ng iba't ibang kwento, kahangalan. Kahangalan sa Kanya at hindi niya ito naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu.
Kaya pati ang preaching of the gospel, doon sa mga taong walang spiritual eyes, kalokohan din. 1 Corinthians 1:18. Not the word of Christ, or the word of the cross, is foolishness to them who are unsaved. Pero sa atin, power of God sa ating kaligtasan. Bakit hindi nila maintindihan ito? Bakit hindi nila makita ang Diyos? Sapagkat sila spiritually dead. Patay sila. Patay. Kaya nga sa mga patay na walang spiritual eyes, ang bagay spiritual ay kalokohan lamang sa kanila. At ginagawa nilang kalokohan, kaya lalo silang napapasama sa Diyos. Romans 8:5, ang ganito ang sabi. Sapagkat ang mga ayon sa laman o unbeliever, hindi pa makalaman pa, ay nagtotoo ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kaya niloloko nila. Gumagawa sila ng istorya. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ibig sabihin, hindi po sang-ayon sa salita ng Panginoon kautusan ng Diyos yung kanilang mga sinasabi. Pero nakakapagtaka, maraming mga pastor, sinasabi niya, narinig ko ang tinig ng Diyos bumaba mula sa hagdanan. Magaling. Ang sabi rito, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan o sa salita, wala sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, anumang katotohanan o utos na hindi natin nakikita sa salita ng Diyos, huwag nating tanggapin at paniwalaan. Hindi nga maaari, ang sabi, verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero yung pong taong mayroong pong malinis na puso. Ibig sabihin, sincero, tapat siya sa pagkikipag-usap, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwelahan, sa mga anak. Laging tapat, laging sincero, hindi gumagawa ng kwento, mga kapatid. Yan po ibig sabihin, malinis ang puso. Hindi nangahulugang hindi ka nagkakasala, hindi ka nagagalit, hindi ka namamalo, nagkakasala pa rin, but you are sincere. Yun po ang nakikita ng Panginoon, yung bintana ng puso mo, nakikita ng Diyos. At dahil ikaw ay maliwanag sa loob, ikaw rin nakakakita sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero doon sa mga tao na hindi sincero sa kanilang paglilingkod sa Diyos, maraming dahilan, maraming mga kasinungalingan, ang totoo niya sa 2 Corinthians 4:4, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi na makita ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Diba sinabi, 2 Corinthians 4:4? They were blinded by the gods of this world. Kaya hindi nila makikita talaga yon. Pero yung taong sincero po sa kanyang puso, makikita talaga niyan Diyos sapagkat yun ang promise ng Panginoon. Blessed are those who have pure heart, for they shall see God. Nais mo bang makita ang Diyos? Sa iyong faith, sa iyong buhay, makikita mo ang pagbabago ng iyong mga anak, sincero ka sa kanila, pagbabago ng pagtutuwid sa kanila. Gusto mo makita ang Diyos sa buhay nila? Gusto mo makita ang Diyos sa buhay mo? Then be sincere. Sincere lang. Apply natin yung ating pagiging bagong nilikha. Hindi pa tayo perfect. He who began a good work in us is faithful to complete it in us. Kailangan natin dito to work out our own salvation with fear and trembling. Practice natin anumang narinig natin at natutunan natin. Huwag tayong gagawa-gawa ng anumang ibang mga paliwanag. So, 3 lesson, mga kapatid, gusto kong iwan, madaling memoryahin. Una, pagsikapang maging malinis ang puso. Alam na natin ibig sabihin.
Hindi ibig sabihin, hindi ka na kailanman magkakasala. Sinless ka. Kundi, maging sincere ka. Ano mang kadiling mo, be sincere. Kasama mong Diyos. Nakatingin siya sa ang Diyos. Then ikalawa, hanapin mo ang Diyos ng buong puso mo. Seek God with all your might, and you shall see the Lord. Hanapin natin siya. Pag-obey sa kanyang salita. Pagkakaroon ng iisang Diyos lamang sa puso. Walang kahati. Sapagkat kung may kahati, isa, hindi ka magiging tapat sa isa. Yung isa, kamumuhian mo. Alin doon? Depende sa iyo. Kung sino mas mahalaga sa iyo. So, sikapin mong hanapin ang puso, ang Diyos ng buong puso mo. Then, thirdly, mahalin natin ang Diyos by obeying His word. And, mahalin natin ang ating kapwa by obeying Jesus' new commandments. Ano yung new commandment ni Jesus Christ? John 13:34, a new commandment I have given you, love one another as I have loved you, so that people may see that you are my true disciples if you love one another. Love God, love our neighbor. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, pinakita niyo sa amin ang pagiging pure in heart. Hindi sa aming sariling pagsisikap, kundi bunga ng iyong pong pagliligtas sa amin, mapagsisikapan namin na mamuhay sa sinserong paraan at sa araw-araw makikita namin ang iyong pong biyaya sa aming buhay. O Panginoon, hangarin ninyo na kami po ay magpakabanal. Hangarin ninyo na kami po ay maging perpekto at kapagkasundo sa aming kapwa, for without which, without holiness, no man shall see the Lord. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo kaming tinuturuan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.